Welcome po sa pangalawang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin po nakatutok sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria, Bring Christ into your home. Ang next paragraph 2289 ay atin na pong ipagkaloob at pagnilayan. If morality requires respect for the life of the body, it does not make it an absolute value. It rejects a neo-pagan notion that tends to promote the cult of the body, to sacrifice everything for its sake, to idolize physical perfection and success at sports, by its selective preference of the strong over the weak. Such a conception can lead to the perversion of human relationships. Ang moralidad ay nag-uutos sa atin na bigyan ng respeto ang atin pong buhay at ang atin pong katawan. Inuutusan tayo ng moralidad na igalang po natin ang kalusugan ng ating pangangatawan bilang tanda din ng paggalang natin sa buhay na kaloob sa atin ng Diyos. Pero hindi po nangangahulugan na ito po'y isang absolute value. Na kaya na po nating isakripisyo ang lahat para lamang sa buhay ng atin pong katawan. Meron pong neo-pagan notion. Ibig pong sabihin, uri ng kaisipan na nagpro-promote ng tinatawag ng catechism na cult of the body. Ang pagsasa Diyos sa katawan, kung saan ang katawan ay ang ginagawa ng Diyos-Diyosan ng mga tao. Dahil kayang isakripisyo ang kahit na ano para lamang sa katawan. For example, tatandaan po natin na ang health ay hindi lamang nangangahulugan ng physical health, absence of illnesses or diseases. Hindi. Ang health ay nangangahulugan ng wholeness, kabuuan. At tayo bilang mga Kristiyano Katoliko, bilang mga tao na nilikha ayon sa uri at wangis ng Diyos, ay naniniwala na hindi lamang tayo composed of body. We are also composed of a soul. For in a man and a woman is a body and a soul. At ang mga ito ay laging magkadugtong. Kaya nga, kung pinangangalagaan ang katawan, pangangalagaan din dapat ang kaluluwa. Ang atin pong katekismo nagsasabi na ang cult of the body, kayang isakripisyo ang lahat para lamang sa katawan. Usong-uso na po kasi ngayon yung mga tinatawag po natin na mga gym. Usong-uso na yung mga tinatawag po natin na mga exercise para matrim down ang atin pong katawan. Mapaganda ang katawan ng isang tao. Yan ay binabanggit din po ng atin pong katekismo, no? To idolize physical perfection. Okay? Uulitin ko yun, ano? To idolize physical perfection. Kaya nga, sa pagkauso ng mga different activities and different venues to trim down the body and also to form the body into a physically perfectly fit body. Yan it's really a fad nowadays. Okay? At napakadami sa mga kababaihan ang nagpapaseksi. Napakadami sa mga kalalakihan ang papalaki din ng kanilang mga katawan because of
physical perfection. Mapapansin din ninyo yan sa malimit na ipinupost sa social networking sites. Yung mga mahilig sa mga gyms and sa mga iba't ibang mga activities for the body, pagkatapos nilang mag-exercise or sumayaw, ano ang ginagawa nila? Pinipicture ng kanilang mga sarili, they post it. Natutuwa sila, na ang kanilang katawan ay unti-unting nagkakaroon ng shape at na-achieve unti-unti yung kanilang goal. And yet, there is a danger to idolize physical perfection and to sacrifice everything just for the body alone. At ang example nga natin dito ay yung mga nag-e-exercise, nagpapakapagal sa araw ng linggo, kahit alam nila na araw ito ng Diyos, araw ito ng pagsisimba. At sasabihin nila, that's the only time we can do our gym, we can do our exercise, that's the only time we can have our body trimmed down because we are so busy during weekdays. And so we spend a lot of time every Sunday to achieve a perfect body, but sacrificing our soul, sacrificing an important composition of ourselves. Ganyan din naman, may mga ilang tao na they sacrifice their relationship with other people. They sacrifice their integrity. They sacrifice their good Christian name just so that they will be successful in sports because they value more sports than the matters of their soul, the matters of their relationship with other people. Animoy ibinibenta mo ang sarili para lamang sa success sa sports, pero kinakalimutan mo naman ang mas maraming mga mahahalagang mga bagay sa iyong kapaligiran. At kapag ganito ang nangyayari, mas pinahahalagahan natin ang katawan at sinasakripisyo natin yung kaluluwa, then we end up with this particular thinking. Selective preference of the strong over the weak. Kung malakas ka, kung makapangyarihan ka, kung may impluensya ka, kung kahanga-hanga ka, dahil sa iyong physical strength, dahil sa iyong mga physical features, mas pahahalagahan ka kesa sa mga dukha, kesa sa mga mahihina, kesa sa mga may sakit, kesa sa mga maralita, kesa sa mga walang kapangyarihan, walang boses, walang impluensya. Sa mga tinitignan at kinukonsiderang pangit at hindi maayos, hindi maganda. Iiwanan, itatapon, tatalikuran. Selective preference of the strong over the weak. And such will lead, as the Catechism says, to the perversion of human relationships. There will be a perversion of human relationship. And it is a sad thing because we will limit our world. We will isolate ourselves if we are to choose to excessively idolize
our body and have that cult of the body and forget that what morality tells us is to have health, not only physically, but also spiritually. Paragraph 2290 tells us also of the dangers of the cult of the body, dangers which we should avoid and which we should try to change in the life of many others who we can influence, with our limited capacities as persons. Basahin po natin. The virtue of temperance disposes us to avoid every kind of excess. The abuse of food, alcohol, tobacco, or medicine. Those incur grave guilt who, by drunkenness or a love of speed, endanger their own and others' safety on the road, at sea, or in the air. The cult of the body leads us to the excessive lifestyle on the level of materialism. But our soul should contain a virtue of temperance that will teach us to avoid every kind of the evil of excessiveness. And this is what we should strike. This is what we should attain. This is what we should have. So that we won't have the abuse of food, na yung mga mahilig kumain. The abuse of alcohol, yung mga alcoholics, yung mga mahilig uminom. The abuse of tobacco, yung mga mahilig manigarilyo. Or the abuse of medicine, ang mga tao na ayaw sa tinatawag po nating sakit at kung ano-ano yung mga iniinom-inom sa kanilang mga katawan. All of these abuses should be dealt with the virtue of temperance, which we should form in our souls. The cult of the body leads us to be excessive in any way. And this excessiveness should be avoided. And it is possible if we have the virtue of temperance. Pagtitimpi. Kainin lang kung ano yung nararapat. Inumin lang kung ano yung kaya. Para nang sa gayon, hindi tayo napapasobra. Pero ang mga tao na merong abuse of food, abuse of alcohol, abuse of tobacco, or abuse of medicine, they incur grave guilt. Lalong-lalo na kung merong mga nagsasuffer o magsasuffer dahil sa ating mga kagagawan. Kunyari yung abuse of food na yan. Bakit may magsasuffer? Alam nyo naman tayo kapag kumain. Pagkatapos mong kumain, inaantok ka at magmamaneho ka. O kaya naman uminom ka ng napakaray at magmamaneho ka. Pagkatapos pag nagmaneho ka pa, bibilisan mo dahil nagmamadali ka at inaantok ka na, papikit-pikit na yung mata mo. At sa pagmamadali mo, sa mabilis na pagmamaneho, ay merong mga sakay o merong ibang mga tao na napaka-safe naman sa kanilang pagdadrive sana pero binangga mo. Nasaktan sila. Kung hindi man na nagdulot ka ng pagkasayang ng buhay. Grave guilt is incurred by the person who inflicts such a horrible event in the life of others just because of an excessive lifestyle.
paninigarilyo. Naninigarilyo ang isang tao, ang mga nasa paligid niya na hindi na naninigarilyo magiging second-hand smokers. At ang mga second-hand smokers ay mas mataas ang tendency na maka-acquire ng cancer kaysa dun sa first-hand smoker. So, kapag nagkaroon ng cancer, yung second-hand smoker, dahil ikaw yung palaging kasama, dahil nalalanghap niya palagi yung excessive smoking ng tobacco mo, you are guilty. Because you have endangered the life of that person. Eh, how about yung medicine? Meron pong special treatment ang atin pong catechism patungkol dyan. 2291. Sabi po ng ating katekismo, the use of drugs inflicts very grave damage on human health and life. Their use, except on strictly therapeutic grounds, is a grave offense. Clandestine production of and trafficking in drugs are scandalous practices. They constitute direct cooperation in evil, since they encourage people to practice gravely contrary to the moral law. Ang paggamit po ng droga, lalong-lalo ng ipinagbabawal na droga, in a way where it is totally and completely abused, inflicts very grave damage on human health and life. Alam naman na po natin ang nangyari sa mga naging addicted sa illegal drugs. Nasira ang buhay nila, nasira ang isip nila, nasira ang ilang mga relasyon nila sa buhay. Pero of course, naniniwala tayo na hindi pa rin naman ito huli. Hindi pa rin huli ang lahat. May pagkakataon pa rin na sila'y magbago at tulungang magbago. May mga pagkakataon pa rin na sila ay ipasok sa mga rehabilitation centers upang sa gayon ay mabigyan sila ng karampatang lunas sa kanilang dinaranas na addiction. Now, if medicines or drugs are used for therapeutic grounds, then it is helpful. But if it is not used on therapeutic grounds, and it is abused even, and excessively abused at that, it is a grave offense against God and against other people. And so, illegal drug addiction, or drug addiction for that matter, is a grave offense against God and the church. Much more. Yung paggawa ng mga illegal drugs, yung pagbebenta ng illegal drugs, ang mga ito is scandalous practices. Bakit? Kasi sila ay nangunguna sa pagdami ng masamang mga gawain na laban sa batas ng moralidad. Kaya nga kung anong magiging epekto ng mga masasamang mga droga na ito sa isip, buhay ng mga gumagamit at gayon din ng kanilang mga pamilya at ng mga tao na makakasalamuha pa nila na magkakaroon ng pagdurusa, bunsod ng kanilang illegal drug addiction, ay sagutin ng mga manufacturers and drug traffickers. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga gumagawa at nagbebenta ng mga drugs na wala akong kasalanan, binilaling niya sa akin yan. Kasalanan niya kasi inabuso niya. No. Because of the very nature of the drug itself, which is always open to abuse and open to addiction. You as a manufacturer, and clandestine manufacturer at that, and you as a trafficker or distributor, you are morally responsible. My dear brothers and sisters, we all have the calling
to respect our own health as our way of respecting our own life. We all have the natural tendency to protect our own life and so protect our own health. But let us not also forget that we have the responsibility and obligation to also respect and protect the life and the health of other people, because they are our brothers and sisters. Maraming salamat po sa mga nakiisa sa pamamagitan ng pakikinig dito po sa ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Muli, ito po si Father Raymond, nagpapaalala, respect our health and the health of others. Para sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Tayo po muna ay pansamantalang magpaalam. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos.